May mga desisyon sa buhay na kahit gaano mo papag-isipan, sa huli, tadhana pa rin ang masusunod. At may mga tao sa buhay mo na kahit gaano mo pakalimutan, sa isang iglap, babalik at babalik para ipamukha sa'yo na hindi pa pala tapos ang lahat. Para kay Amia Calderon, ang araw na iyon ay ang pagsasama ng dalawang mapait na katotohanang iyon. Ang ugong ng makina ng bangka ay parang kantang pampatulog para sa mga sanay na sa dagat, pero para kay Amia, bawat alon na humahampas sa katawan ng sasakyan ay isang paalala. Isang paalala na papalapit na siya. Papalapit sa isang buhay na 5 taon niyang tinakbuhan, sa isang kasunduang hindi niya pinili, at sa isang kinabukasang isinuko na niya dapat. Pag-apak pa lang ng kanyang mga paa sa basang buhangin ng Isla San Felipe, ramdam na niya ang bigat. Ang alat ng hangin ay pamilyar, pero ngayon may kasama itong hapdi sa lalamunan. Ito ang isla ng kanyang kabataan, ang paraisong naging kulungan niya sa isip. 5 taon. 5 taon siyang nawala sa Maynila, sinubukang bumuo ng sarili niyang mundo, malayo sa pangalan ng mga Calderon at sa mga obligasyong kaakibat nito. Pero sa isang tawag lang mula sa kanyang ama, gumuho ang lahat. Anak, kailangan ka na naming umuwi. Kailangan ka ng isla. Hindi sinabi ni Don Ricardo Calderon kung bakit, pero alam ni Amia. Ito na iyon. Tapos na ang palugit. Habang naglalakad siya palayo sa dalampasigan, kasunod ang dalawang taga-isla na bitbit ang kanyang mga bagahe, napansin niya ang kakaibang sigla sa paligid. May mga makukulay na banderitas na nakasabit sa pagitan ng mga puno ng niyog, ang daan ng lupa ay nilinisan at diniligan, at ang mga kubong nadadaanan niya ay may mga palamuting bulaklak ng gumamela at bougainvillea. Parang may pista. May okasyon po ba, Mang Carding? Tanong niya sa matandang lalaking sumalubong sa kanya. Umiti ito ng malapad, kita ang mga kulang-kulang ng ngipin. Naku, Amia. Ang pagbabalik niyo po ang pinakamalaking okasyon dito sa San Felipe sa nagdaang 5 taon. Kumunot ang noo ni Amia. Hindi ganito ang inaasahan niya. Ang akala niya, isang tahimik na pag-uwi ang magaganap, isang seryosong pag-uusap kasama ang kanyang ama tungkol sa ikasunduan, at marahil, ang pagpapakilala sa kung sino mang estrangherong negosyante ang nagligtas sa kanilang kumpanya kapalit ng kanyang kamay. Ang buong akala niya ay isa itong transaksyon, isang formalidad na kailangan niyang harapin, ang may dignidad kahit padurog ang kanyang puso. Pero itong pagsalubong na ito ay parang para sa isang nobya. Isang masayang nobya. Lalo siyang kinabahan. Nang makarating sila sa maliit na plaza sa harap ng kapilya ng isla, halos manlaki ang kanyang mga mata. Nagkukumpulan ang halos lahat ng pamilya sa San Felipe. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nakatayo sa harap, bihis na bihis sa suot nitong puting barong. Sa tabi nito ay ang kanyang tia Elena, na may pilit na ngiti sa mga labi. Amia, anak, salubong ng kanyang ama, ang boses ay maihalong saya at kaba. Mabutit nakarating ka ng ligtas. Papa, mahinang sagot ni Amia, ang mga mata inililibot ang paligid. Ano ng lahat ng ito? Hindi ito ang pag-uusap na inaasahan niya. Hindi sa harap ng buong isla. Ito ang simula, anak, sabi ni Don Ricardo, at sa tono nito, alam ni Amia na wala na siyang kawala. Ang simula ng napagkasunduan. Kasabay ng mga salitang iyon, dahan-dahang tumahimik ang mga tao. Ang kanilang mga mata ay napako sa isang direksyon, sa pinto ng lumang kapilya. Nagkaroon ng daan sa gitna ng mga tao, at mula sa anino ng simbahan, isang lalaki ang lumabas. Matangkad. Nakaputing polo na nakatupi hanggang siko. Pamilyar ang tindig, ang paraan ng paglakad na may kumpiyansa pero hindi mayabang. At habang papalapit ito sa sikat ng araw, dahan-dahang nalulusaw ang pagiging estranghero ng kanyang anyo. Humigpit ang paghinga ni Amia. Ang puso niya ibiglang kumalabog ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi pwede. Ang buhok nitong itim na bahagyang ginugulo ng hangin. Ang panga nitong matigas. Ang mga mata nitong seryoso na ngayon ay nakatutok lamang sa kanya. Hindi pwedeng siya to. Bawat hakbang ng lalaki palapit sa kanya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga ngiti sa mukha ng mga taga-isla, ang mga banderitas, ang kasunduan lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang masakit, hindi ka panipaniwalang kahulugan. Nang tumigil ito sa harap niya, ilang talampakan na lang ang pagitan, ang mundo ni Amia ay parang huminto sa pag-ikot. Alon. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking sinaktan niya. Ang lalaking 3 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Ang kanyang ex-boyfriend. Ano nang ginagawa niya rito? Halos pabulong na tanong ni Amia, ang boses ay nanginginig.
Hindi sumagot si Jay. Sa halip, itinaas nito ang kanang kamay. May hawak itong isang nakarolyong papel na tinalian ng isang asul na ribbon. Dahan-dahan niya itong inabot sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Amia nang tanggapin niya ito. Nang buksan niya, isang pamilyar na dokumento ang bumungad sa kanya. Isang kopya ng kanilang marriage contract. Ang pangalan niya, Amelia Sofia Calderon, ay nakasulat doon. At sa ilalim, sa espasyo para sa pangalan ng lalaki, ay isang pirma at isang pangalang halos sumunog sa kanyang mga mata. Jose Daniel Alon. Bakit hindi niya matuloy ang sasabihin? Tumingala siya, mula sa papel patungo sa mukha ni Jay. Ang mga mata nito ay ganoon pa rin, malalim, nangungusap, pero ngayon, may kung anong tigas at lamig na wala roon dati. Bakit ikaw? Sa isip niya, bumalik ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. 3 taon na ang nakalipas. Isang maliit na apartment sa Maynila. Umuulan ng malakas sa labas, kasabay ng mga luhang hindi niya mapigilan. Hindi ko na kaya, Yi, sabi niya, habang inilalagay ang mga damit sa isang lumang maleta. Kailangan kong umalis. Umalis? Saan ka pupunta, Amia? Tanong ni Yi, ang boses ay basag. Nakatayo ito sa may pinto, basang-basa dahil hinabol siya sa gitna ng ulan. Kakausapin ko ang papa mo. Magtatrabaho ako ng doble, triple. Gagawa ako ng paraan. Huwag mo lang akong iwan. Umiling siya, pilit na pinatatag ang sarili. Hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pamilya ko, sa responsibilidad ko. May kasunduan na. Matagal na. Kasunduan? Anong kasunduan? Ipapaliwanag ko balang araw pagsisinungaling niya. Paano niya sasabihin na ipinagkasundo na siya sa kung sinong makapangyarihang tao para iligtas ang negosyo nila? Paano niya ipapaintindi na ang pag-ibig nila ay kailangang mamatay para mabuhay ang kanyang pamilya? Bullshit, sigaw ni G, at sa unang pagkakataon, nakita niya itong magalit ng ganoon. Huwag mo akong bigyan ng ganyang dahilan, Amia. Kung ayaw mo na, sabihin mo na lang. Huwag kang magtago sa likod ng pamilya mo. Nasaktan siya sa sinabi nito, pero alam niyang mas nasasaktan ito. Iyon na ang pinakamasakit na desisyon sa buhay niya. Tinalikuran niya ang lalaking mahal niya, dala ang bigat ng isang sikretong hindi niya masabi. Patawad, G, iyon na lang ang naibulong niya bago isara ang pinto, kasabay ng pagsara ng pinto sa kanilang pangarap. Ngayon, nakatayo ang lalaking iyon sa harap niya. Hindi na ang Yehi na estudyanteng puno ng pangarap sa Maynila, kundi isang lalaking tila nagmamay-ari sa islang ito. Ang lalaking akala niya'y parte na lang ng nakaraan. Ang lalaking asawa niya pala sa papel. Lahat ng ito isang malaking kalokohan, nanginginig na sabi ni Amia, tinitingnan ang kanyang ama, pagkatapos ay si. Niloko niyo ko. Papa, bakit hindi niyo sinabi na siya ang? Ako ang pumili nito. Ang boses ni Jiyu ay malamig at mariin, pumuputol sa anumang sasabihin niya. Bawat salita ay may bigat. Ako ang humiling sa papa mo ng kasunduang ito, pagpapatuloy niya, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ako ang nagligtas sa Calderon Shipping Lines. At ang tanging hiningi kong kabayaran ay ikaw. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Amia. Sige. Pero paano? Isang simpleng architecture student lang ito noon. Paano nangyari na siya na ngayon ang may kakayahang iligtas ang isang naluluging kumpanya? 5 taon, sabi ni G, at sa bawat salita, tila may yelong bumabalot sa puso ni Amia. 5 taon ang ibinigay ko sa iyong palugit. 5 taon para gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa Maynila, para maging malaya ka. 5 taon kitang hinintay na bumalik dito. Humakbang ito palapit, ang anino nito ay tumatabo na sa kanya. Ang init ng araw ay napalitan ng lamig na dala ng presensya nito. Tapos na ang palugit, Amia, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang bawat pantig ay tila isang kadena na pumupulupot sa kanya. Ngayong bumalik ka na simula na ng kasal natin. Nabitawan ni Amia ang papel. Napaurong siya, ang isip ay gulong-gulo. Galit. Pagkalito. Takot. At sa isang maliit, nakatagong sulok ng kanyang puso, isang kakarampot na sakit na maihalong tuwa. Hindi niya maintindihan. Ang lalaking minahal niya at tinalikuran para sa isang arranged marriage, ay siya palang lalaking pakakasalan niya. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Nanginginig ang mga labi niya habang pinupulot ang marriage contract mula sa buhangin. Pinagpagan niya ito at hinarap si G. Ang galit ay nagsisimula ng manalo laban sa pagkabigla.
So totoo pala tong kasal? Tanong niya, ang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwalang tono. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, hinahamon ito, hinahanap ang kahit anong bakas ng V na minahal niya noon. Ye, ikaw talaga ang asawa ko. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Ye. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting tagumpay. Amia, sagot nito, ang boses ay panghuli at pinal. At sa pagkakataong ito, wala ka ng tatakbuhan. Ang pagdiriwang sa labas ay isang malaking kabalintunaan. Ang tunog ng gitara, ang tawanan ng mga kapitbahay, ang amoy ng lechong niluluto, lahat ay dapat na maging simbolo ng saya. Pero para kay Amia, na nakakulong sa kanyang lumang silid, ang mga ito'y ingailang na lalong nagpapabigat sa rehas ng kanyang sitwasyon. Ang kontrata ng kasal ay nakalatag sa kanyang kama, ang mga salita ay tila nangungutya. Jose Daniel Alon. Asawa. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang iyon, at sa bawat ulit, parang lalong kumikirot ang isang sugat na akala niya ay naghilom na. Ang galit niya sa kanyang ama ay napalitan ng mas malalim, mas personal na galit para kay Ji. Paano niya nagawa ito? Ang Ilihi na kilala niya ay simpleng tao, nangangarap na maging arkitekto, kontento sa simpleng buhay sa Maynila. Ang lalaking kaharap niya kanina ay iba, kontrolado, malamig at tila may-ari ng mundo. Binili niya ako. Ang isiping iyon ay isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ginamit ni Jay ang kahinaan ng kanyang pamilya para ikulong siya. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit nito ang nakaraan nila laban sa kanya. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi siya mananatili sa islang ito para maging tropeo ng isang lalaking hindi na niya kilala. Sa isang iglap, ang pagkalito ay napalitan ng determinasyon. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang kanyang maleta, hindi para mag-ayos ng gamit, kundi para mag-impact muli. Kinuha niya ang kanyang pasaporte, ang pitaka na mailamang kaunting ipon, at ilang damit na madaling dalhin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero isa lang ang sigurado, aalis siya. Ngayong gabi, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang silid. Ang bintanang dati ay dinadaanan niya para takasan ang pagbabantay ng kanyang tia Elena para lang makipagkita sa mga kaibigan. Ngayon, tatakasan niya ang buong buhay niya. Maingat siyang lumundag palabas. Ang mga paa niya ay lumapat sa malambot na damuhan. Pamilyar ang daan patungo sa dalampasigan. Sa dilim, umaasa siyang walang makakapansin sa kanya. Habang tinatahak niya ang makitid na daanang pinaliligiran ng mga puno ng niyog, ang tanging liwanag niya ay ang buwan. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat alulong ng aso sa malayo ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Malapit na siya sa baybayin. Tanaw na niya ang anino ng mga bangkang nakadaong. Isang hakbang na lang tungo sa kalayaan. Ngunit pagliko niya sa huling puno ng niyog, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Napatigil si Amia, napahawak ng mahigpit sa strap ng kanyang bag ang anino, ay dahan-dahang humakbang papalabas sa dilim, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha nito. Si Jay. Nakatayo lang ito roon, nakasandal sa puno, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Hindi ito mukhang nagulat. Mukha itong naghihintay. Saan ka pupunta, Amia? Tanong nito, ang boses ay kalmado pero may bigat na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Umalis ka sa daan ko, sagot ni Amia, pilit pinatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sasagot lang ako kapag sinagot mo ang tanong ko. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam, sigaw niya, ang pigil na galit ay sumabog na. Babalik ako sa Maynila. Babalik ako sa buhay ko. Ang buhay na kinuha mo sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jay. Humakbang ito palapit, dahan-dahan, na parang ayaw siyang takutin. Ang buhay na alin, Amia? Yung pagtatrabaho mo sa isang coffee shop para lang may pambayad sa upa. Yung pagtatago mo sa sarili mong apelyido. Yun ba ang buhay na sinasabi mo? Natigilan si Amia. Paano nito nalaman ang lahat ng iyon? Huwag kang magulat, sabi ni G, na para bang nabasa ang isip niya. Sa 5 taon na nawala ka, sa tingin mo ba hinayaan lang kita? Alam ko ang bawat galaw mo. Mas lalong nanlamig si Amia. Hindi ito pag-aalala. Ito ay pagmamanman. Pagkontrol. Hayop ka, nanginginig niyang sabi. Bakit mo to ginagawa, Jay? Para saan? Para ipamukha sa akin na talunan ako. Para iparamdam na hawak mo ko sa leg. Binili mo ako, di ba? Magkano? Magkano ang halaga ko para sa'yo?
Sa unang pagkakataon, nakita ni Amia na nagbago ang ekspresyon ni Ji. Isang guhit ng sakit ang dumaan sa mga mata nito. Umiling ito ng marahan. Akala mo ba ginusto ko to? Mahinang tanong nito. Akala mo ba masaya akong pirmahan ang kontratang iyon habang ikaw, nasa malayo, marahil ay masaya na sa piling ng iba? Pirmahan ang kontrata ng may ngiti sa labi, iyon ang nasa isip ni Amia, pero bago pa niya masabi, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Ji, isang eksenang hindi kailanman nakita ni Amia. 5 taon na ang nakalipas. Isang malamig na opisina ng abogado sa Makati. Nakaupo si Don Ricardo Calderon sa tapat ng isang malaking lamisang gawa sa mahogany, ang mukha ay lukot sa pagkatalo. Sa tabi niya, isang batang-bata pang alon, suot ang hiniram na Amerikana, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang mga hita. Ang kasunduan ay malinaw, Jim alon, sabi ng abogado, isang matabang lalaki na walang emosyon. Ililipat sa pangalan mo ang 50% ng Calderon Shipping Lines. Bilang kapalit, babayaran mo ang lahat ng pagkakautang nito. At ang kamay ng nag-iisang anak na babae ni English Calderon. Tumingin si G kay Don Ricardo. Nakayuko lang ito. Ang dating makapangyarihang don ng Isla San Felipe ay parang isang basang sisiw. Nalaman ni Jay ang tungkol sa problema ng mga Calderon nang hindi sinasadya mula sa isang kaibigang nagtatrabaho sa bangko. At nalaman din niya ang tungkol sa unang kasunduan na ipapakasal si Amia sa isang matandang buhayang negosyante para lang maisalba ang lahat. Hindi niya iyon kayang isipin. Si Amia, ang kanyang Amia, sa kamay ng ibang lalaki. Kaya gumawa siya ng paraan. Isinugal niya ang lahat, ang maliit na kumpanyang iniwan sa kanya ng kanyang namayapang ama, ang lahat ng kanyang ipon, ang kanyang kinabukasan. Humiram siya ng pera sa kung saan-saan. Ginawa niya ang imposible. May isang kondisyon pa ako, sabi ni G, ang boses ay halos hindi lumabas. Tumingin sa kanya ang abogado at si Don Ricardo. Bigyan niyo siya ng 5 taong palugit. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. 5 taon? Bakit? Sa 5 taon, baka makahanap na siya ng iba. Baka hindi na siya bumalik. Umiling si G, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para bigyan siya ng pagkakataong pumili, sagot niya. Kahit sa huli, wala siyang pagpipilian, gusto kong maramdaman niyang naging malaya siya kahit sandali. Gusto kong tuparin niya muna ang mga pangarap niya malayo sa akin, malayo sa isla. Inabot ng abogado ang pluma. Kinuha ito ni Jay. Ang kamay niya ay nanginginig habang inilalapit ang dulo ng ballpen sa papel. Bago siya pumirma, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel, bahagyang nagpakalat ng tinta. Mabilis niya itong pinunasan. Para sa'yo, Amia, bulong niya sa sarili, bago tuluyang isinulat ang kanyang pangalan sa kontratang magtatali sa kanila habang buhay. Bumalik si G sa kasalukuyan. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas malinaw na ngayon. Tinitigan niya si Amia, na ngayon ay nakatayo lang, hindi makapagsalita, ang galit ay napalitan ng pagkalito. Noong araw na iniwan mo ako sa Maynila, pagpapatuloy ni G, ang boses ay basag na, sinabi mong may kasunduan. Akala ko dahilan mo lang iyon para iwanan ako. Pero nalaman ko ang totoo. Ibibigay ka ni Papa mo sa isang matandang negosyante kapalit ng kumpanya. Napasinghap si Amia. Hindi ko kayang isipin na mapupunta ka sa kanya, Amia. Kaya inunahan ko siya. Ako na ang gumawa ng paraan. Isinugal ko ang lahat para lang ako ang mapunta sa kontratang iyon at hindi siya. Humakbang siya palapit, ang mga matay puno ng lungkot na tila ba 5 taon nitong kinimkim. Ang 5 taon palugit ko iyon para sa'yo. Isang sugal. Umaasa ako na sa loob ng 5 taon, babalik ka. Napipiliin mo ako hindi dahil sa kontrata. Pero hindi ka bumalik. Hinawakan niya ang braso ni Amia, hindi mahigpit, kundi marahan lang. Isang pagmamakaawa. Ngayon, tapos na ang countdown. At itong kontrata na lang ang natitira sa akin. Ito na lang ang paraan para manatili ka. Binitawan nito ang braso niya at dahan-dahang kinuha ang bag mula sa kanyang balikat. Hindi na nanlaban si Amia. Wala na siyang lakas. Ang lahat ng galit sa kanyang dibdib ay natunaw at naging isang malawak, malamig na karagatan ng kalungkutan. Ang pagtakas niya ay hindi para sa kalayaan mula sa isang kasunduang walang pag-ibig. Ang pagtakas niya pala ay mula sa isang pag-ibig na desperado, isang pag-ibig na gumawa ng paraan sa pinakamalungkot na posibleng paraan. Tumingin siya kay Jay, sa lalaking minahal niya, sa lalaking sinaktan niya, at sa lalaking naghintay. Ang mga mata nito ay nangungusap ng lahat ng sakit at pag-asang dinala nito sa loob ng 5 taon.
Pinili kong iligtas ka, Amia, halos pabulong na sabi ni E. At sa proseso, pinili kitang mahalin kahit sa kontrata lang. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amia. Tumalikod si Z at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Dala-dala ang kanyang bag, ang kanyang tinangkang pagtakas. Walang nagawa si Amia kundi ang sumunod, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi na siya bilanggo ng isang kontrata. Bilanggo na siya ngayon ng isang katotohanang mas masakit pa. 5 taon, paulit-ulit sa isip niya. Hinintay niya ako ng 5 taon para sa ano? Para sa isang kasal na pareho naming hindi ginusto ang paraan? Ang gabing iyon, hindi na siya natulog sa takot o galit. Natulog siya dala ang bigat ng isang pag-ibig na isinakripisyo ang lahat, at sa isang tanong na walang sagot, paano ka lalaban sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang mahalin ka ng sobra? Lumipas ang ilang araw na tila ba nakatapak sa hangin si Amia. Ang bahay na dati puno ng alaala ng kanyang kabataan ay naging isang malawak na espasyo ng katahimikan. Siya at si G ay parang dalawang multo na nagkakasalubong sa pasilyo, nagkakarinigan ng mga yabag, pero hindi kailanman nag-uusap. Ang bigat ng katotohanang ibinunyag ni G sa dalampasigan ay nakabitin sa pagitan nila, isang katotohanang hindi alam ni Amia kung paano tatanggapin. Hindi na siya galit. Ang galit ay napalitan ng isang komplikadong halo ng lungkot, pagsisisi, at isang kakarampot na paghanga. Isinuga ni G ang lahat para sa kanya. Ngunit ang paraan ng paggawa nito ay nag-iwan sa kanilang dalawa sa isang kulungang walang susi. Paano sila magsisimula kung ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay isang kontratang isinilang mula sa desperasyon at sakripisyo? Sinubukan ni Amia na humanap ng lugar para sa sarili. Sa umaga, tinutulungan niya ang kanilang mga kasambahay sa hardin, dinidiligan ang mga halaman na itinanim pa ng kanyang ina. Sa hapon, naglalakad siya sa dalampasigan, iniiwasan ang parte kung saan sila nag-usap ni I, na para bang ang buhangin doon ay magpapaalala lang sa kanya ng lahat. Pinagmamasdan niya si G mula sa malayo. Nakikita niya itong abala sa mga papeles ng Calderon Shipping Lines, seryosong nakikipag-usap sa mga tauhan, at dinadala ang responsibilidad na dapat ay nasa balikat ng kanyang ama. Ang iligi na ito ay malayong-malayo na sa estudyanteng nakilala niya, ngunit sa ilang pagkakataon, kapag ito'y nag-iisa at nakatingin sa dagat, nakikita niya ang anino ng dating T, ang lalaking simple lang ang pangarap. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa maliit na aklatan ng kanilang bahay, isang kakaibang ugong ang pumuno sa hangin. Hindi ito tunog ng bangka o ng traktora. Ito ay isang malakas, ritmikong dagundong na tila nang gagaling sa langit. Lumapit siya sa bintana at napatingala. Isang helicopter. Isang makinang na puting helikopter ang dahan-dahang bumababa sa malawak na bakuran sa harap ng kanilang bahay, kung saan madalas maglaro ng habulan si Amia noong bata pa siya. Ang malakas na hangin mula sa elisin nito ay yumuyugyog sa mga puno ng niyog at nagpapalipad ng mga tuyong dahon. Ang kapayapaan ng isla ay biglang ninakaw ng ingay at ng karangyaan. Sino ang darating na kailangang sumakay pa ng helikopter? Nagtaka siya. Nanatili siya sa bintana, nagmamasid. Nang tuluyan nang lumapat ang helikopter sa damuhan at humina ang ugong ng elisi, bumukas ang pinto nito. Unang lumabas ang isang lalaking nakapiloto uniform na magalang na inalalayan ang pasahero sa loob. At mula roon, isang babae ang lumabas. Perpektong-perpekto. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Amia. Ang babae ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na humahapit sa kanyang balingkinitang katawan, ang buhok nito ay itim at diretsyo na sumasayaw sa hangin. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Amia ang kumpiyansa sa bawat galaw nito. Saktong pagbaba ng babae, lumabas si Ivy mula sa pangunahing pinto ng bahay. Hindi ito tumatakbo pero mabilis ang mga hakbang nito. Sumunod din ang kanyang tia Elena at si Don Ricardo. Ang kanilang mga mukha ay may ngiti, ngunit may bahid ng pag-iingat. Kailen, narinig ni Amia na tawag ni E. Ang pangalang iyon, Kailen, ay parang dayuhan sa kanyang pandinig. Yumakap ang babae kay G, isang yakap na puno ng pagkagiliw. Yay! I missed you. Akala ko hindi mo na ako sasalubungin eh. Kakarating mo lang, nagtatampo ka na agad, sagot ni G, at sa unang pagkakataon mula nang bumalik si Amia, narinig niya itong tumawa. Isang tawang magaan at pamilyar. Isang tawang hindi pa nito na ibibigay sa kanya. Isang kirot ang biglang kumalat sa dibdib ni Amia. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Selos. Pinanood niya mula sa bintana kung paano magiliw na binati ng kanyang ama at tiya ang babae. Si Kailen Fortuno, ayon sa narinig niyang pagpapakilala. Isang pangalang kasing elegante ng may-ari nito.
Naglakad sila papasok sa hardin, nag-uusap at nagtatawanan na parang matagal na silang magkakakilala. Si Kylen ay komportableng-komportable, idinidikit ang braso nito sa braso ni Ji, paminsan-minsan ay hinahampas ito ng pabiro. Si Ji naman, kahit paano'y nakangiti, tila ba nawala ang bigat na pasan-pasan nito sa mga nakaraang araw. Sila ay isang perpektong larawan. Isang larawang hindi siya kasama. Napaurong si Amya mula sa bintana. Bigla niyang naramdaman na siya ang dayuhan sa bahay na ito. Ang legal na asawa, pero siya ang tagalabas. Kinagabihan, naghanda ng espesyal na hapunan si Tia Elena. Ang mahabang lamesa ay napuno ng mga paboritong pagkain ng taga-isla. Pinaupo si Amya sa tabi ni Ji, sa kabilang dulo naman ay ang kanyang ama. At sa tapat mismo ni Amya, katabi ni Ji, ay si Kylen. Ang hapunan ay nagsimula ng tahimik, pero si Kylen ang bumasag dito. Grabe, ang laki na talaga ng pinagbago ng San Felipe, Tito Ricardo, masayang sabi ni Kylen, habang nakatingin sa ama ni Amya. Lalo na ang shipping lines. I heard Gary turned it all around. As expected from NYJ. SYJ. Ang dalawang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Amya. Uminom siya ng tubig para itago ang reaksyon. Ngumiti lang si Jay. Hindi ko yon magagawa mag-isa. Maraming tumulong. Ikaw pa, napaka-humble mo talaga, sabi ni Kylen, at ang mga mata nito'y bumaling kay Amya sa unang pagkakataon. Isang ngiti ang ibinigay nito, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. You must be Amya. I've heard so much about you. May diin sa huling mga salita. Pilit na umiti si Amya. And you are Kylen. Nice to meet you. Oh, the pleasure is all mine, sagot ni Kylen, bago bumaling ulit kay Jay. Naaalala mo ba, Yi, noong mga bata pa tayo? Lagi tayong naglalaro dyan sa dalampasigan, nangangarap na balang araw, tayo ang magpapatakbo ng islang ito. Sabi mo pa nga, gagawan mo ako ng bahay na gawa sa Kabibe. Tumawa si Jay. Matagal na iyon, Kylen. Mga bata pa tayo noon. Pero ang mga pangarap, hindi naman kumukupas, di ba? Sagot ni Kylen, ang mga mata ay may makahulugang titig kay Jay. Ang buong hapunan ay ganoon ang naging takbo. Si Kylen ay naglalabas ng mga kwento mula sa nakaraan nila ni Ji, mga alaala kung saan si Amya ay walang parte. Mga inside jokes na sila lang ang nakakaintindi. Bawat tawa ni Kylen at bawat ngiti ni Ji ay parang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Amya. Ramdam niya ang tingin ng kanyang Tia Elena na tila ba nahihirapan din sa sitwasyon. Ang kanyang ama naman ay tahimik lang na kumakain, iniiwasan ang anumang gulo. Habang pinagmamasdan niya si Ji at si Kylen na magkatabing nag-uusap, hindi niya maiwasang isipin, sila ba dapat? Sila ba dapat ang magkatuluyan kung hindi ako bumalik? Ako ba ang naging hadlang? Ang kontrata na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng seguridad, ng karapatan bilang asawa, ay biglang parang naging isang walang kwentang piraso ng papel. Alam mo, biglang sabi ni Kylen na direktang nakatingin kay Amya, ang boses ay malambing ngunit may talim. Nakakatuwa ang tadhana, no? Lahat ng nasa lamesa ay tumahimik. Bigla kang bumalik at biglang may kasal na naganap dahil sa isang kontrata. Pagpapatuloy ni Kylen, dahan-dahan, na parang ninanamnam ang bawat salita. Pero alam mo ba, Amyad? Huminto ito, tinitigan muna si Ji, na ngayon ay seryoso na ang mukha. Ji, stop it, mahinang saway ni Ji. Pero hindi nakinig si Kylen. Ibinalik nito ang tingin kay Amya, at may isang matamis, ngunit mapanlin lang na ngiti. Binitawan nito ang mga salitang gumuho sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Amya. May kasunduan rin kami bago pa ikaw dumating. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa gitna ng hapagkainan. Nanlaki ang mga mata ni Amya. Tumingin siya kay Ji, naghihintay ng pagtanggi ng pagsalungat. Pero wala. Nakatingin lang si Ji kay Kylen, ang panga ay naninigas sa galit, pero hindi ito nagsalita para itanggi ang sinabi nito. Hindi niya itinanggi. Iyon ang masakit. Isang pangako sa pagitan ng mga pamilya namin, dagdag pa ni Kylen, na tila ba nagpapaliwanag sa isang batang hindi nakakaintindi. Na kapag dumating ang tamang panahon, kami ni Jewel, alam mo na. Hindi na kinaya ni Amya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos, ang tunog nito sa plato ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan. Tumayo siya. Excuse me, sabi niya, ang boses ay pilit na pinipigilang mabasag. Medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis, palayo sa hapagkainan, palayo kay Kylen, palayo kay Ji.
Habang paakyat siya ng hagdanan, narinig niya ang boses ni G na tumatawag sa pangalan niya. Amiya! Pero hindi siya lumingon. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ng malakas ang pinto. Sumandal siya rito at sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Ngayon, malinaw na ang lahat. Siya ang panakipbutas. Siya ang naging solusyon sa problema ng kumpanya, pero si Kylen ang nakatadhana. Ang kasunduan nila ni G ay batay sa papel. Ang kasunduan ni V at Kylen ay batay sa pangako, sa pamilya, sa mga taon na wala siya. Ang selos na naramdaman niya kanina ay wala na. Napalitan nito ng isang malamig at mapait na katotohanan, sa laro ng pag-ibig at tadhana, siya ang talo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng katahimikan para kay Amiya. Si Kylen ay nanatili sa isla, tumutuloy sa isang guest house na malapit sa bahay ng mga Calderon, pero halos araw-araw itong nasa poder nila. Ang presensya nito ay parang isang aninong laging nakabuntot, isang paalala sa bawat sandali ng kanyang pagkatalo. Ang bahay ay naging entablado ng isang dula-dulaan kung saan si Amiya ang ekstra na walang linya, habang si V at Kylen ang mga bida. Ang pinakamasakit ay ang pananahimik ni G. Hindi nito itinanggi ang sinabi ni Kylen. Hindi rin ito nagpaliwanag sa kanya. Sa tuwing susubukan ni Amiya na kausapin ito, palagi itong may dahilan para umiwas. May aasikasuhin sa pantalan, may kausap na kliyente sa telepono, may mga papeles na kailangang tapusin. Ang distansya sa pagitan nila ay lumawak, hindi na lang pisikal, kundi emosyonal. Isang malalim na bangin na tila imposibleng tawirin. Nagsimulang maniwala si Amiya na marahil, ito talaga ang plano. Hinintay siya ni G na bumalik para tuparin ang kontrata, para legal na makuha ang parte nito sa kumpanya, at pagkatapos malaya na itong bumalik sa babaeng totoong gusto nito. Ang kasal nila ay isang negosyo lang. Ang puso niya ang naging collateral damage. Ang galit ay muling bumalik, mas matindi, mas mapait. Galit hindi lang kay G, kundi sa sarili niya. Bakit pa siya umasa? Bakit pa siya naapektuhan? Isang gabi, habang naghahanda ang lahat para sa hapunan, sumama ang panahon. Ang kalmadong dagat ay biglang umalburuto, at ang langit na kanina lang ay kulay kahel ay naging madilim na kulay abo. Kumulog ng malakas, at maya-maya pa, bumuhos ang isang malakas na ulan, ang mga patak nito'y parang mga batong humahampas sa bubong na yero. Ang buong isla ay binalot ng dilim at ng ugong ng bagyo. Nasa sala si Amiya, nakaupo sa isang silyang malayo sa lahat, pinapanood ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Nasa kabilang dulo ng sala ang kanyang ama at siya, tahimik na nagkakape. Si G ay nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa labas, ang mukha ay seryoso. Hinihintay nila si Kylen na nangakong sasabay sa kanila para sa hapunan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Kylen, basang-basa ng ulan, ang kanyang mamahaling bestida ay yapos na yapos sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay gusot at ang kanyang mukha ay namumutla, may bakas ng luha. Kylen, mabilis na lumapit si G, inabutan ito ng tuwalya. Ano nang nangyari sa'yo? Bakit ka nagpaulan? Hindi sumagot si Kylen. Sa halip, humagulgol ito ng malakas. Isang hagulgol na puno ng sakit at desperasyon. Napatayo ang ama at tiyan ni Amiya, gulat sa inaakto nito. Si Amiya naman ay nanatili sa kanyang upuan, isang malamig na manonood sa nagaganap na drama. Kylen, magsalita ka. Ano ng problema? Tanong ni G, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang mga balikat ni Kylen. Tumingala si Kylen, ang mga mata nito'y namumugto at puno ng luha. Tumingin ito kay G, pagkatapos ay sa lahat ng nasa silid. At sa huli, ang mga mata nito ay tumama sa mga mata ni Amiya, ay halong panunumbat at tagumpay. Dahan-dahan, inilagay ni Kylen ang nanginginig nitong kamay sa kanyang tiyan. Ang simpleng gesturang iyon ay nagpatigil sa paghinga ng lahat. Humihikbing sabi ni Kylen, ang boses ay basag. Hindi ko na kayang itago to. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala, mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Tumingin si Amiya kay Z, na ngayon ay parang estatuang natigilan, ang mga kamay ay nanatili sa balikat ni Kylen, ang mukha ay hindi maipinta. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Don Ricardo, na siyang unang nakabawi sa pagkabigla. Muling humagugol si Kylen. Buntis ako, sabi nito, ang mga salita'y tila kutsilyong sumaksak sa puso ni Amiya. At si Jay ang ama. Boom! Kasabay ng pagtama ng isang malakas na kidlat sa malapit, gumuho ang mundo ni Amiya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga.
Ang lahat ng tunog ay nawala maliban sa paulit-ulit na salita sa kanyang isip, buntis siya. Si Jaehyun ang ama. Buntis siya. Si Jaehyun ang ama. Tumingin siya kay Jae. Naghahanap. Nagmamakaawa. Naghihintay ng kahit isang salita ng pagtanggi. Isang hindi totoo yan. Isang nababaliw ka na ba, Kailen? Pero wala. Walang lumabas sa bibig ni Jae. Nakatitig lang ito kay Kailen, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, pero hindi ito nagsalita. Hindi ito umimik. Hindi nito itinanggi. At ang pananahimik na iyon ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa at tiwala sa puso ni Amiya. Iyon na ang kumpirmasyon. Iyon na ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Ang pag-iwas ni Jae. Ang pananahimik nito tungkol sa kasunduan nila ni Kailen. Lahat ng ito ay dahil dito. May responsibilidad siya kay Kailen na mas malaki pa kaysa sa isang piraso ng papel. Isang responsibilidad na nakasulat sa dugo. Napuno ng galit ang puso ni Amiya. Isang galit na nag-aapoy, tumutupok sa lahat ng sakit at lungkot. Galit sa sarili dahil nagpadala siya. Galit kay Kailen dahil sa pagiging tuso nito. At higit sa lahat, galit na galit kay Jae. Ang lalaking nagsabing hinintay siya ng 5 taon, ang lalaking nagsabing isinugal ang lahat para sa kanya. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Biglang tumingin si Jae sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Amiya ang gulat, pagkalito at takot. Sinubukan nitong bumitaw kay Kailen para lumapit sa kanya. Pero huli na ang lahat. Amiya di. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amiya. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Congratulations, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Tumingin siya kay Jae, pagkatapos ay kay Kailen na nakayakap pa rin dito. Mukhang kailangan niyo nang ayusin ang gulo niyo. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Amiya, saan ka pupunta? Sigaw ni Jae, ang boses ay maihalong desperasyon. Mag-usap tayo. Hindi mo naiintindihan. Lumingon si Amiya sa may pintuan, ang ulan at hangin ay humahampas sa kanyang likuran. Tinitigan niya si Jae ng diretso sa mata, ang lahat ng sakit at pagtataksil ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Naiintindihan ko na, Jae, malamig niyang sagot. Naiintindihan ko ng lahat. Malinaw na. Hindi ako parte nito. Kailanman, hindi ako naging parte nito. At sa mga salitang iyon, tumakbo siya palabas. Palabas sa gitna ng malakas na ulan. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Wala siyang pakialam kung mabasa siya o tamaan ng kidlat. Ang gusto niya lang ay makalayo. Makalayo sa bahay na iyon, sa islang iyon, sa mga taong sumira sa kanya. Ang malamig na ulan ay humahalo sa mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ay parang asidong sumusunog sa kanyang balat, pero hindi nito kayang tumbasan ang apoy ng galit at sakit sa kanyang dibdib. Tumatakbo siya ng walang direksyon, nadadapa, bumabangon, tumatakbo ulit. Sae! Narinig niya ang sigaw ni Jae mula sa malayo, humahabol. Hindi naiintindihan. Pero hindi na siya lumingon. Hindi na siya naniwala. Ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, hinding-hindi na maibabalik sa dati. At ang tiwala niya kay Jae, sa gabing iyon, ay tuluyan ng naging abo. Ang pag-ibig na akala niya ay naghihintay, ang pag-asang nagsisimula ng sumibol, lahat ay nilunod ng malakas na ulan ng kasinungalingan. At sa gitna ng bagyo, si Amiya ay muling tumatakas, pero sa pagkakataong ito, hindi lang mula sa isang kontrata. Tumatakas siya mula sa durog-durog na piraso ng kanyang puso. Ang Maynila ay isang halimaw na hindi natutulog. Ang ingay ng mga busina, ang kumpol ng mga tao, ang walang katapusang paggalaw, ito ang mundong binalikan ni Amiya. Isang mundong kabaligtaran ang tahimik na isla, pero para sa kanya, ang ingay na ito ay isang kanlungan. Ang kaguluhan sa labas ay nakakatulong para malunod ang mas malaking kaguluhan sa loob ng kanyang puso. Paano siya nakaalis sa isla? Halos hindi na niya matandaan. Ang alam lang niya, sa gitna ng kanyang pagtakbo sa ulan, isang matandang mangingisda ang naawa sa kanya. Isinakay siya sa maliit nitong bangka, itinawid sa kasunod na bayan kung saan may pier na bayaheng Maynila. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang ama o tiya. Hindi na niya gustong makita ang mukha ni Jae. Ang alaala ng gabing iyon, ang mga luha ni Kailen, ang kanyang pag-amin, at ang nakabibinging pananahimik ni Jae, ay isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Sa Maynila, sinubukan niyang magsimula muli.
Hindi na siya bumalik sa dati niyang coffee shop. Ayaw niyang bumalik sa anumang pamilyar na lugar. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na cafe sa isang sulok ng Quezon City, isang lugar na malayo sa dati niyang tinitirhan. Ang may-ari ay isang matandang babae na tinatawag niyang Aling Nita, na hindi maraming tanong. Para kay Aling Nita, si Amia ay si Igmiati lang, isang babaeng nangangailangan ng trabaho at bagong simula. Ang bawat araw ay isang ritual. Gigising siya sa isang maliit na inuupahang kwarto. Maglalakad papunta sa cafe. Magtitimpla ng kape, magsisilbi sa mga customer, magpupunas ng mga mesa. Sa pagtatapos ng araw, uwi siyang pagod na sapat para hindi na mag-isip. Pero sa katahimikan ng gabi, kapag nakahiga na siya sa kanyang kama, doon bumabalik ang lahat. Ang sakit. Ang galit. Ang pagtataksil. Bakit, Jay? Bakit mo hinayaan? Bakit hindi ka nagsalita? Paulit-ulit na tanong pero walang sagot. Tinanggal niya ang singsing na bigay ni G noon, ang singsing na palihim niyang isinusuot na parang anting-anting. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang mga damit sa isang lumang kahon. Ang tanging koneksyon niya sa nakaraan, isinuko na niya. Isang maulan na hapon, habang abala siya sa pagpunas ng counter, isang matandang lalaki ang pumasok sa cafe. Payat ito, kulubot na ang balat, at may suot na kupasing sombrero. Mukha itong pagod mula sa mahabang bayahe. Umorder ito ng isang tasang mainit na kape. Nang iabot ni Amia ang kape, tinitigan siya ng matanda ng matagal. Ikaw ba si Amia Calderon? Tanong nito, ang boses ay mahina at garalgal. Natigilan si Amia. Paano siya nahanap dito? Sino po kayo? Tanong niya, medyo kinakabahan. Hindi na mahalaga kung sino ako, Hija, sabi ng matanda. Pinapunta lang ako rito. May pinapabigay sa iyo. Mula sa bulsa ng kanyang lumang jacket, inilabas ng matanda ang isang sobre. Isang simpleng puting sobre na medyo lukot na sa bayahe. Inabot niya ito kay Amia. Nanginginig ang mga kamay ni Amia nang tanggapin ito. Walang pangalan. Walang address. Isang selyadong sobre lang. Sino pong nagpapabigay? Tanong niya ulit. Umiti lang ang matanda. Isang taong matagal nang gustong magpaliwanag, sagot nito bago uminom ng kape, tumalikod at naglakad palabas ng cafe, na wala sa gitna ng maraming tao. Naiwan si Amia na nakatayo, hawak-hawak ang sobre. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Gusto niyang itapon. Gusto niyang punitin ng hindi binabasa. Ayaw na niya ng anumang koneksyon sa isla. Pero may isang parte sa kanya, isang maliit at hangal na parte, na gustong malaman. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, tinitigan niya ang sobre ng matagal. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban sa sarili, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang pirasong papel na nakatupi. Ang sulat kamay ay magulo, tila isinulat ng nagmamadali. Hindi ito ang sulat kamay ni Jay. Hija Amia. Ako si Mang Lando, ang matagal ng tagapangalaga sa bahay ng mga Calderon. Siguro ay hindi mo na ako natatandaan, pero karga pa kita noong sanggol ka pa lamang. Sumusulat ako sa iyo, hindi bilang utusan ng iyong ama o ni Jay, kundi bilang isang matandang nakasaksi sa lahat. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan ka. At may karapatan ka. Pero may mga bagay na kailangan mong malaman, mga bagay na hindi mo nakita noong gabing umalis ka. Noong gabing iyon, pagkaalis mo, sinugod ni G si Kylen. Isinigaw niya na hindi totoo ang sinabi nito. Isinigaw niyang hindi siya ang ama. Nagwala si Hija. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nawalan ng kontrol. Ibinalibag niya ang isang silya sa galit, sa sakit, dahil umalis ka nang hindi siya pinakikinggan. Bakit siya nanahimik noong una? Dahil nagulat siya, tulad nating lahat. Pero higit pa roon, natakot siya. Natakot siyang baka kung itanggi niya agad, ay may gawing masama si Kylen sa sarili nito. Kilala niya si Kylen. Alam niyang gagawin nito ang lahat para makuha ang gusto nito. Ang totoo, Hija, si Kylen ay may sariling problema. Mayroon siyang ibang kasintahan sa Maynila, isang lalaking ayaw siyang panagutan. Umuwi siya sa isla na wasak, umaasang si Jay ang magiging sagot sa kanyang problema. Ginamit kanya. Ginamit niya ang sitwasyon para bitagin si Jay. Hindi si Jay ang ama ng batang dinadala niya. Siya mismo ang umamin nito sa harap ng iyong ama kinabukasan, noong wala ng ibang paraan. Siya ngayon ay nasa Maynila, inaaruga ng kanyang pamilya, malayo na sa isla. At si Jay. Pagkatapos mong umalis, gabi-gabi siyang nasa dalampasigan, nakaupo sa buhangin, nakatingin sa dagat. Naghihintay.
Nagbabaka sakaling babalik ang bangkang naghatid sa iyo pabalik. Hindi na siya pumapasok sa bahay ninyo. Doon na siya tumutuloy sa luma naming kubo. Sabi niya, wala raw siyang karapatang tumira sa bahay na iniwan mo dahil sa kanya. Tinatanggihan niya ang lahat ng pagkain na pinapadala ng iyong tia Elena. Ang lalaking iyon, Hija, ay unti-unting sinisira ang sarili niya dahil sa pag-alis mo. Hindi ko ito sinusulat para pilitin kang bumalik. Sinusulat ko ito para malaman mo ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, kahit gaano pa kasakit, ay mas mabuti kaysa sa isang kasinungalingang pinaniniwalaan. Sana'y mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso. Lubos na gumagalang. Lando. Nabitawan ni Amiya ang sulat. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang mga luha ay muling bumuhos, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit. Dahil sa pagsisisi. Hindi siya ang ama. Hindi siya ang ama. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. Umalis siya. Hinusgahan niya ito. Hindi niya ito pinakinggan. Ang lahat ng sakit na dinanas niya sa nakalipas na mga linggo ay dahil sa isang kasinungalingang pinili niyang paniwalaan. Hindi mo naiintindihan. Ang sigaw ni Jiggy noong gabing iyon ay biglang naging napakalinaw. Tama siya. Hindi niya naintindihan. Ang puso ni Amiya ay tumibok muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagdududa at pag-asa. Isang maliit, kumikislap na pag-asa. Kinapa niya ang kahon sa ilalim ng kanyang mga damit. Kinuha niya ang singsing. Habang hawak niya ito sa kanyang palad, ramdam niya ang lamig ng metal. Ikinuyom niya ang kanyang palad, idinikit sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na langit ng Maynila. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi na ang ingay ng syudad ang gusto niyang marinig, kundi ang alon ng dagat ng Isla San Felipe. May mga kasalanang nagawa. May mga sugat na kailangang gamutin. At may katotohanang kailangan niyang harapin. Ang bayahe pabalik sa Isla San Felipe ay mas mahaba at mas nakakakaba kaysa sa kanyang pag-alis. Bawat hampas ng alon sa bangka ay parang isang tanong, ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Ang bigat ng pagsisisi ay mas mabigat dalhin kaysa sa galit. Noong umalis siya, dala niya ang bigat ng pagtataksil. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, dala niya ang bigat ng sarili niyang pagkakamali. Pag-apak niya sa buhanginan, walang mga banderitas o masayang pagsalubong. Tanging ang pamilyar na katahimikan ng isla at ang mapagmasid na titig ng ilang mangingisdang nag-aayos ng kanilang mga lambat. Isang tinging may halong gulat at pagtataka. Ang balita ay mabilis kumalat sa maliit na islang tulad nito. Ang pag-alis niya at ngayon ang kanyang pagbabalik. Hindi siya dumiretso sa malaking bahay. Sa halip, tinahak niya ang daan patungo sa dalampasigan, sa lugar kung saan una silang nag-usap, sa lugar kung saan huli niyang naramdaman ang pag-asa. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang. Inaasahan niyang makita siya roon, gaya ng sinabi sa sulat ni Mang Lando. At hindi siya nabigo. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang anino, nakaupo sa buhangin, nakaharap sa dagat. Nakatalikod dito sa kanya, pero alam niya. Ang tindig, ang paraan ng pagkakaupo, ang anyo ng kalungkutan na bumabalot dito, si iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang mga paa niya ay halos hindi gumagawa ng ingay sa malambot na buhangin. Bawat hakbang ay isang paghahanda sa sarili. Ano ang mukhang ihaharap nito sa kanya? Galit? Panunumbat? O baka naman wala na? Baka napagod na itong maghintay. Nang ilang talampakan na lang ang layo niya, tila naramdaman nito ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ni Jiu ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos, isang mabilis na kislap ng saya, na agad ding napalitan ng isang pader ng pag-iingat at sakit. Tumayo ito. Ang ihi na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang kontroladong lalaki na sumalubong sa kanya noon. Mas payat ito, may namumuong balbas sa kanyang panga, at ang mga mata nito ay may malalim na bilog sa ilalim, mga matang tila hindi nakakatulog ng mahimbing. Ang puso ni Amiya ay lalong kumirot. Siya ang may gawa nito. Amiya, sabi nito, ang pangalan niya ay halos isang bulong na tinangay ng hangin. Bumalik ka. Hindi iyon isang tanong, kundi isang pahayag ng hindi makapaniwalang katotohanan. Hindi makapagsalita si Amiya. Ano nga ba ang sasabihin niya? Patawad, nagkamali ako. Patawad, hinusgahan kita. Ang mga salita ay tila napakadali, ngunit kulang na kulang para punan ang pinsalang nagawa niya. Bumalik ako para sa katotohanan, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay nanginginig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jay.
Katotohanan ulit nito. Aling katotohanan, Amia? Yung pinili mong paniwalaan o yung hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong sabihin? Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na alam niyang nararapat sa kanya. Yumuko si Amia, hindi makatingin ang diretso sa mga mata nito. Alam ko na, mahina niyang sabi. Sinabi sa akin ni Mang Lando. Ang tungkol kay Kailan na hindi ikaw di. Kaya ka bumalik, puto ni G sa kanya, ang boses ay maihalong pait. Dahil may nagsabi sa'yo. Hindi dahil naniwala ka sa akin. Sasagot na sana si Amia, ngunit isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. So, the prodigal wife returns. Sabay silang napalingon. Nakatayo hindi kalayuan sa kanila si Kailan. Ang dating kumpiyansa nito ay napalitan ng pagod at kapaitan. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng umuumbok, isang paalala ng kasinungalingang sumira sa lahat. Sa likod nito ay ang ama ni Amia, si Don Ricardo, na may mukhang puno ng pag-aalala. Kailan, ano nang ginagawa mo rito? Tanong ni G, ang boses ay biglang naging matigas. Nalaman kong bumalik siya, sabi ni Kailan tumingin kay Amia. Akala ko tapos na tayo sa dramang ito. Akala ko malinaw na ang lahat. Sa amin ka, Yi. May responsibilidad ka sa amin. Wala akong responsibilidad sa kasinungalingan mo, sigaw ni G, ang galit na matagal na nitong kinimkim ay sumabog. Nagulat si Amia sa tindi ng galit nito. Nakita niya ngayon ang lalaking sinabi ni Mang Lando sa sulat, ang lalaking nawalan ng kontrol dahil sa sakit. Huwag kang magmaang-maangan, J, ganti ni Kailan. Pinaniwala mo ang lahat. Nanahimik ka. Nanahimik ako dahil natakot ako para sa'yo, sigaw pabalik ni A. Akala ko sasaktan mo ang sarili mo. Pero ginamit mo yon laban sa akin. Laban sa amin. Itinuro nito si Amia. Sinira mo ang lahat. Ako ba ang sumira? O ang kontrata ninyo? Tumawa si Kailan ng walang saya. Isang kasal na binili lang. Anong klase ng pagsasama yan? At least, ang sa atin may bunga. Hinaplos nito ang kanyang tiyan. Hindi na nakatiis si Amia. Humakbang siya palapit. Tama na, Kailan. Tumingin sa kanya si Kailan, may paghamak sa mga mata. Bakit? Masakit ba marinig ang katotohanan, legal wife? Ang katotohanan ay hindi si Yi ang ama, mariing sabi ni Amia, ang boses ay matatag na ngayon. At alam nating lahat yan. Natigilan si Kailan. Tumingin ito kay Don Ricardo, na yumuko lang, tila kinukumpirma ang lahat. Ang tapang ni Kailan ay unti-unting nawala, napalitan ng desperasyon. Hindi umiling ito, tumingin kay Ye. Jay, kailangan mo ako. Kailangan tayo ng anak ko. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Don Ricardo. Kailan, Hija, tama na, mahinahon ngunit mariin niyang sabi. Napag-usapan na natin ito. Ang pamilya mo ay naghihintay sa iyo sa Maynila. Tutulungan ka namin pero hindi sa ganitong paraan. Hindi mo maaaring itali ang isang tao sa isang kasinungalingan. Ang mga salitang iyon mula sa ama ni Amia ang tuluyang gumuho sa depensa ni Kailan. Napaupo ito sa buhangin, ang mga balikat ay nanginginig habang humahagulgol ito. Ang babaeng matapang at palaban ay naging isang kaawa-awang biktima ng sarili nitong mga desisyon. Naiwan sa ere ang katahimikan, tanging ang iyak ni Kailan at ang tunog ng alon ang maririnig. Matapos ang ilang sandali, tinulungan ni Don Ricardo si Kailan na tumayo at inalalayan itong maglakad palayo, pabalik sa bahay. Naiwan si Amia at si Jay. Muli, silang dalawa na lang. Ang hangin ay napuno ng mga bagay na hindi masabi. Patawad, sa wakas ay nasabi ni Amia, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Patawad, Jay. Dapat nakinig ako. Dapat nagtiwala ako. Tumingin sa kanya si Jay. Ang galit sa mga mata nito ay wala na, napalitan ng isang malalim, matagal nang nakatagong sakit. 5 taon, Amia, sabi nito, ang boses ay basag. 5 taon kitang hinintay. 5 taon kong pinaniwala ang sarili ko na kapag bumalik ka, magiging maayos ang lahat. Na ang kontrata, magiging totoong kasal. Pero noong gabing umalis ka noong tinalikuran mo ako nang hindi man lang ako, pinakikinggan iyon ang unang beses na naisip ko, baka nga talo na ako. Umiling si Amia, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi totoo yan. Pero bumalik ka, pagpapatuloy ni Hi, na para bang hindi siya narinig. Humakbang ito palapit, tinititigan siya na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Kahit pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan pinili mo pa ring bumalik. Humakbang din si Amia palapit, hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila.
Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Naramdaman niya ang gaspang ng balbas nito, ang init ng balat nito. Pinili pa rin kitang hintayin, bulong ni Ji, ipinikit ang mga mata sa haplos ng kanyang kamay. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amiya sa gitna ng kanyang mga luha. Isang ngiting puno ng kalayaan at pagpapasya. This time, bulong niya pabalik, ang mga mata ay nakikipag-usap sa mga mata nito. Ako na ang pipili. Hindi na dahil sa kontrata. Hindi na dahil sa utang na loob. Hindi na dahil sa awa. Sa pagkakataong ito, pipiliin niya siya. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, ng gulo, at ng mga pagkakamali, ang puso niya ay alam kung saan ito tunay na kabilang. Lumipas ang 1 taon. Ang Isla San Felipe ay mas payapa, mas masigla. Ang Calderon Shipping Lines, sa ilalim ng pamumuno ni G, at sa tulong na rin ni Amiya, na unti-unting natutong mahalin ang negosyo ng kanyang pamilya, ay muling bumangon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mga numero o sa dami ng barkong naglalayag. Ito ay makikita sa hangin, sa mga ngiti ng mga tao, at higit sa lahat, sa dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Ang araw ay perpekto. Ang araw ay kulay ginto, at ang dagat ay kalmado na parang isang malawak na salamin. Sa dalampasigan, sa mismong lugar kung saan naganap ang mga pinakamasasakit at pinakamatatamis na sandali ng kanilang kwento, isang maliit na pagtitipon ang nagaganap. Walang ingranding palamuti, walang daan-daang bisita. Tanging ang kanilang mga pamilya, si Don Ricardo, na ngayon ay may tunay ng ngiti sa mga labi, at si Tia Elena, na hindi mapigil ang pagpunas sa kanyang mga mata, at ilang malalapit na kaibigan at taga-isla ang naroroon. Si Amiya ay nakatayo sa harap ng isang arko na gawa sa mga kawayan at pinalamutyan ng mga puting bulaklak ng sampagita. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na humahampas sa kanyang mga binti sa tuwing umiihip ang hangin. Ang buhok niya ay nakalugay lang, pinalamutyan ng ilang maliliit na bulaklak. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Ang tanging kumikinang ay ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang lalaking papalapit sa kanya. Si Jay. Nakasuot din ito ng simpleng puting barong at puting pantalon na kayapak sa buhangin. Ang dating bigat sa kanyang mga balikat ay wala na. Ang dating pader sa kanyang mga mata ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay ang Gigi na minahal ni Amiya noon pa man, puno ng pangarap, puno ng pag-ibig, at ngayon, puno ng kapayapaan. Nang tumigil ito sa harap niya, inabot nito ang kanyang mga kamay. Ang init ng mga palad nito ay pamilyar at nakakapanatag. Handa ka na, tanong ni G, ang boses ay puno ng pananabik. Ngumiti si Amiya. Mas handa pa kaysa dati. Walang paring magkakasal sa kanila. Ang seremonya ay para lang sa kanilang dalawa. Isang simbolikong pag-ulit, isang pagtatama sa kung ano ang dapat sana. Sa isang maliit na mesang gawa sa kawayan, nakalatag ang isang pamilyar na dokumento, ang kanilang orihinal na marriage contract. Ang papel na naging simula ng lahat ng kanilang sakit at pagkalito. Kinuha ito ni Jay. Tinitigan niya ito ng sandali pagkatapos ay tumingin kay Amiya. 5 taon itong nagdikta sa buhay natin, sabi niya. 5 taon tayong naging bilanggo nito. Pero ito rin ang nagdala sa atin dito, sagot ni Amiya, ang boses ay puno ng pasasalamat. Tama, sabi ni Jay. Pero ngayon, hindi na natin ito kailangan. Mula sa mesa, kinuha ni Jay ang isang maliit na sulo. Sinindihan niya ito. Pagkatapos, magkahawak kamay nilang dinala ang nag-aapoy na dulo ng sulo sa gilid ng kontrata. Dahan-dahan, sinunog ng apoy ang papel. Ang mga salita, ang mga pirma, ang mga probisyon, lahat ay natupok ng apoy, naging abo, at tinagay ng hangin patungo sa dagat. Habang pinagmamasdan nila ang paglalaho ng kontrata, tila ba may isang mabigat na kadena ang tuluyang naputol mula sa kanilang mga puso. Malaya na sila. Humarap si G kay Amiya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang simpleng singsing na gawa sa pinakintab na kabibe. Hindi ito ang singsing na binili niya noon. Ito ay bago. Isang bagay na siya mismo ang gumawa. Amiya Calderon, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Wala na ang kontrata. Wala nang obligasyon. Wala nang utang. Ang natitira na lang ay ako, nagtatanong sa'yo sa harap ng dagat na saksi sa lahat. Papayag ka bang maging asawa ko, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa puso? Papayag ka bang piliin ako, araw-araw, habang buhay? Ang mga luha ng kaligayahan ay bumuhos mula sa mga mata ni Amiya. Tumango siya, hindi makapagsalita. Sa wakas ay naibulong niya. Yay! Ikaw ang pipiliin ko. Araw-araw.
Isinuot ni Jay ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos, si Amia naman ang kumuha ng kaparehong singsing mula sa kamay ng kanyang tia Elena at isinuot ito sa daliri ni Jose Daniel Alon, sabi niya, tinititigan ang mga mata nito. Tinatanggap kita bilang asawa ko. Pangako, hindi na ako tatakbo. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng kanilang mga pamilya, naghalikan sila. Isang halik na hindi na nagtatago, hindi na nag-aalangan. Isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at tadhana, ngunit sa huli ay nanaig. Ang palakpakan ng kanilang mga bisita ay nalunod ng tunog ng mga alon, na tila ba ang mismong karagatan ay nagdiriwang para sa kanila. Malayo sa isla, sa isang tahimik na probinsya sa Luzon, may isang babaeng abala sa pag-aalaga ng isang maliit na hardin. Si Kylen. Ang kanyang anak ay malusog at masaya, inaalagaan niya ng mag-isa, sa tulong ng kanyang pamilya. Paminsan-minsan, nakakatanggap siya ng balita mula sa Isla San Felipe. Nalaman niya ang tungkol sa kasal. Isang maliit na kirot ang dumaan sa kanyang puso, isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit pagkatapos, umiti siya. Isang tunay na ngiti. Natuto na siya. Natagpuan na rin niya ang sarili niyang kapayapaan, malayo sa mga anino ng nakaraan. Diniligan niya ang isang bagong sibol na halaman, isang simbolo ng kanyang sariling bagong simula. Sa Isla San Felipe, magkahawak kamay na naglalakad sina Vi at Amia sa dalampasigan habang ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang langit ay napuno ng mga kulay rosas, lila at kahel. Naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon sa Maynila? Tanong ni Vi. Nagagawan kita ng bahay na gawa sa kabibe. Ngumiti si Amia. Hindi mo iyon sa akin sinabi. Kay Kylen. Natawa si Gigi. Ah, nga pala, biro nito. Pero seryoso, gagawan kita ng bahay. Hindi gawa sa kabibe, pero isang bahay na puno ng mga pangarap natin. Isang tahanan. Huminto si Amia sa paglalakad at niyakap ito ng mahigpit. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, pinakikinggan ang tibok ng puso nito, isang tibok na kasing ritmo na nang sa kanya. Nasa tahanan na ako, G, bulong niya. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng isang pag-ibig na hindi na matitinag ng anumang kontrata, anumang bagyo, o anumang kasinungalingan. Isang pag-ibig na pinili, ipinaglaban, at sa wakas, ay naging ganap. Ang lalaki sa likod ng kontrata ay hindi na isang estranghero o isang multo ng nakaraan. Siya na ang kanyang ngayon at ang kanyang bukas, ang kanyang tahanan, ang kanyang habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Navi at Amia. Isang kwentong isinilang mula sa isang kontrata, ngunit yumabong at namulaklak dahil sa isang pag-ibig na pinili, ipinaglaban at pinatawad. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa nakabibiglang simula, sa mga gabing puno ng luha at pagdududa, hanggang sa payapang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Isla San Felipe. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong naramdaman ang kanilang galit, ang kanilang lungkot, at ang unti-unting pagsibol ng pag-asa sa kanilang mga puso. Sana, sa pamamagitan ni Amia at G, na ipadama ko sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman simple. Ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang pagpili, isang matapang na pagpiling magtiwala muli, magpatawad ng buong puso, at bigyan ng pangalawang pagkakataon hindi lang ang taong mahal natin, kundi pati na rin ang ating mga sarili. Ang pag-ibig ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa mga pusong handang maghintay at umunawa. Ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakatumatak sa inyo sa kwentong ito? Anong aral o damdamin ang baon ninyo sa inyong paglisan sa Isla San Felipe? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga saloobin dahil ang kwentong ito, na dating akin lang, ay atin ng lahat ngayon. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.